So yung unang plano natin dito sa ating motorcycle supposed to be is gawin natin siyang cafe racer. Well, it's already a cafe racer yung build niya, but syempre pagagandahin pa sana natin. But along the way kasi nung ginagamit ko siya, napansin ko kasi yung terrain dito sa amin sa Baguio na masyadong matarik, maraming off-road. So habang inaayos ko siya, ginawa ko na lang siyang scrambler. So what is up guys, so welcome again to another motorcycle video ng ating QA CR152. Okay guys, so ayan, yan na yung ating cafe racer CR152 and it's a scrambler build. Supposed to be gagawin natin siyang cafe racer na forma. Well, it's already a cafe racer build, but since ganito yung terrain sa amin sa Baguio City dito sa Benguet, I think mas appropriate kapag ginawa ko na lang siyang scrambler. And yeah, I think I like it. Mas gusto ko yung build niya, yung setup niya ngayon, kasi mas madali tayong makaakyat ng bundok and makapag-deliver kung saan man dito sa Benguet. I think yun rin naman kasi yung main reason ng pag-build natin ng ating motorcycle. Na-purchase natin to noong April 22, 2022. So it's been a year ng pagmamodify. Medyo malayo na siya dun sa stock since nung binili natin siya. By the way guys, nandito tayo ngayon sa taas ng bundok dito sa Pinget, sa Dreamland. Ito yung boundary ng Baguio City and La Trinidad. Ayan, so it's a quarry area. Okay guys, so simulan natin dun sa mga upgrades na ginawa natin dito sa ating motorcycle. Unahin natin dito sa harap. Yung pinakauna natin binili, yung pinakauna is itong headlight grill natin. Kuha lang natin to online. Mostly yung mga ginamit natin at mga pinang-upgrades natin dito is galing online, either Lazada or Shopee. So headlight grill, yung pinakauna natin nilagay. And then yung bullet na signal light. Kasi then naglagay rin tayo nitong windshield. Yung pinakauna nating windshield, mas mahaba yun hanggang dito. And it's color white. Kinulayan lang natin. But unfortunately, habang bumabiyahe ako, nagka-crack yung gilid niya. And masyado siyang mahaba. So, isipan ko na lang napalitan ko ng mas maliit. And I think mas okay to, no? Mas okay yung mas mababa yung kanyang height. Okay, and then yung sa fender natin, nilagyan natin siya ng motocross na fender. Yung unang palit natin dito was yung dito, yung mas malapit siya, but along the way parang mas gusto ko kasi kapag mas mataas yung clearance nito. And minsan kasi naiipit yung mga bato dito, marami kasing malalaking bato dito sa amin. So ayan, so ang ginawa ko na lang, tinanggal ko na lang siya and then pinalitan ko na lang nitong motocross na fender. And then as you can see, yung pinaka napapansin dito sa ating motorcycle is actually the wheels. So yung wheels natin, that is a Fuji motocross tire with the size of 100 by 90 by 17 yung rim diameter. So one of the advantages ng Fuji motocross tire is madali tayong umakyat ng mga bundok at dumaan sa mga terrain, yung mga ganito. Ayan, kasi malakas yung kanyang tire grip, but it also have its disadvantage. Ito, yung problema nito is yung tire grip niya, hindi talaga siya bagay sa mga flat roads, lalo na yung concrete na basa. Kasi kung makikita nyo, ito lang yung humahawak ito lang yung may contact, yan, yung part na yan sa ground kapag flat yung surface. It's either ito or yung side na to, ito, yan lang. So hindi full contact yung kapit nitong motocross tire sa ground. Yun lang yung disadvantage nun. And of course, matagtag talaga to kapag nakauno ka lang o kaya sa traffic, nararamdaman mo yung vibration, yung pag-andar, gumaganyan yung motor. So yun lang naman. But for me, I think this is still okay. I've been thinking na papalitan ko rin yung tires natin into
dual sports tire, siguro yung shin ko and yung mas makapal in the long run, yun yung ipapalit natin dito. Okay, punta naman tayo dito sa ating handlebar. And then, as you can see, ang dami kong mga pinaglalagay dito. So yung handlebar natin, hindi na to stock. This is a fat bar. Isa rin yan sa mga pinakauna kong pinalitan nung nakuha natin tong motorcycle. And of course, as you can see here, ayan, meron tayong lifter. Ayan, pinagpatong ko yung dalawa kasi medyo nabababaan pa ako dito sa ating handlebar, so pinatong ko na lang. Ayan, and then ito, classic handlebar grip. Ayan, malambot siya. Yung pinakauna nating pinalit dito is color brown. And then way before, meron tayong ditong signal light bar and signal light, but pinalitan na rin natin. Tinanggal na natin yon kasi laging nasasagi. So ito, pinalit natin itong handlebar protector. Ayan, effective to kapag nagra-ride tayo sa mga, ayan, yung maraming bushes, yung mga ganyan. At least hindi tumatama yung twigs dito sa ating kamay pag nagra-ride tayo. So nag-i-slide lang siya dyan. And then nilagyan na rin natin ng ito, hand guard para iwas talsik sa mga bato. Ayan, lalo na kapag off-road yung ating dinadaanan. It really helps. And kung mapapansin nyo, bakit medyo kakaiba siya, pinutulan natin dito. Ayan, pinutol natin dito. Actually patusok yan eh. But nung kinakabit kasi natin, medyo sagabal itong part na to. Supposed to be itong area na to, dito mo dapat siya ikakabit. Ayan, but nilagay na lang natin siya dito and I think mas okay. In the long run siguro lalagyan natin ng bracket support dito, papunta dito, para hindi siya gumagalaw. And then here, makikita nyo meron tayong Motowolf na crossbar. Ayan, so yung purpose ng ating crossbar is para ilagay natin itong charging port tsaka itong auxiliary switch natin dito. Kasi before, nagsisiksikan yung dalawang yan dito. Ayan, hinipit natin lahat dyan. So para naka-spread out siya, ayan, nilagay na rin natin ito. And then gumawa tayo ng DIY natin na ito, extender. Ayan, bracket. Kasi masyadong mahaba yung fat bar, hindi aabot ito dito. So gumawa na lang tayo. Ayan. And then of course yung ating charging port, pangatlong charging port ko na to na pinalit natin. Ayan, yung dalawa naulanan siya noon kasi tag-ulan noon and laging nababasa yung ating motorcycle noon. So eventually bumigay siya, pinalitan na lang natin ito, may takip. So I think one of the main thing na kailangan natin gawin kapag umuulan is takpan natin to ng plastic. Ayan, para ma-prolong yung life nito at hindi mabasa yung mga electronics sa loob. Okay, next is yung auxiliary switch natin. Yung isa is para dun sa auxiliary light. And then ito, hindi pa to active, pero ito yung magiging switch ng ating hazard light, which is kakabitan natin itong ating motorcycle. Since itong Keyway CR152, wala talaga siyang hazard light. So it's either left or right lang kasi yung options mo sa kanyang signal light. And then of course, yan, kung makikita nyo, Motowolf phone holder. This is the 4th time na pagpalit natin ng ating cellphone holder. And I think this is really the best para sa akin. It's made of pure aluminum alloy and then rubber dito sa loob and then ABS plastic yung ball niya dito. And it's very sturdy, as you can see. It's a clip-on. Meron din tayong option dito na nilalagay dito sa ating side mirror, but pinili ko na lang dito kasi mas maganda pag ilalagay ko siya sa gitna. And then dito naman tayo, ayan, so sa side mirror naman natin, this is the stock side mirror. Ayan, pinalitan ko na rin to ng 2 beses. Ayan, yung una is yung mas maliit. Ayan, dito. Ganyan lang siya kaliit. But in the long run kasi, ang pinoproblema ko dito is nakikita yung shoulder ko. Pag tumitingin ako dito, yung shoulder ko yung nakikita, yung mas maliit na side mirror. So napag-isipan ko na lang na ibalik ko na lang ulit itong stock na side mirror. And I think mas okay siya, no? Mas mataas siya. Ayan, mas mataas, and ayan, nilagyan na rin natin ng blind side mirror. Ayan, concave ito, convex.
Ayan, para makita natin yung sa gilid. Ayan, so namo-move mo yan. Ayan, anywhere. Ayan, nakatutok lang yan dito sa gilid. Okay, punta naman tayo dito sa ating tank. Yung tank natin, tinanggal na natin yung sticker niya. I like the sticker, but I think mas okay kapag plain. And in the long run, pipinturahan din natin kasi ito ng other design. So ayan, meron tayong itong net, tank net. So ang dami nagtatanong anong purpose ba nito, kung pang formal lang ba siya. Well, it looks good on the tank, pero ang ginagawa ko kasi dito ko iniipit yung mga ticket, di ba, kung pumapasok ka sa mga parking space ng mga mall, ng mga establishment. Minsan kasi nalilipad din dito, pwede rin dito. Ayan, ipit mo dito sa keyhole ng gas tank, but minsan dito na lang para mas mabilis. Ayan, ipit mo lang siya dito. At ibang mga papers na kinukuha natin kapag papasok tayo ng establishment. Ayan, and then punta naman tayo dito sa medyo baba. Ayan, yung pinakauna kong nilagay dito is yung crash guard. Ayan, so isa sa mga pinakaunang upgrades na nilagay natin. It really helps, no? Lagi tong tinatamaan ng mga bato. Ayan, medyo kung titignan mo ng malapitan to, maraming gasgas yan, but I think it's serving its purpose. Ayan, pag nagra-ride tayo sa mabatong lugar. And then naglagay na rin tayo ng engine guard. Ayan, ang laking tulong nito nung na-aksidente tayo, kasi tumama itong side na to, imbis na itong part yung tumama sa ground, ito yung sumalo. Ayan, so ayan, may gasgas na. Pininturahan ko ulit kasi gasgas talaga to nung na-aksidente ako. Ayan, and then auxiliary light, guys. Ito yung pangalawang palit ko ng auxiliary light. Yung pinakauna kong nilagay is yung Wally LED lights, but I think mas okay kasi kapag silver na rin siya para bumagay siya dito sa harapan ng ating motorcycle. So pinalitan na rin natin ng LED kasi halogen light yan before. So ayan, pinalitan natin ng LED light sa loob. And then dito naman sa ating horn, ayan, pinalitan na rin natin ng dual horn. So pangalawang beses ko na itong palit. Yung pinakauna is yung snail horn, nilagay natin dito, but ayun, lagi nga tayo nagra-ride sa trail, so tumama yung ating fender sa isang horn natin, nasira siya. And then so pinalitan ko ulit, so nilagay natin yung snail horn ulit dito, dalawa, but eventually nasira din siya, natamaan ng bato. So yun lang talaga yung mga disadvantage pag lagi kang nasa mabatong lugar. Ayan, so pinalitan ko ulit, ito na siya. So silver din para bumagay. Ayan, and then syempre meron siyang bracket. Ayan, para mailagay mo ito. Ayan, and then proceed naman tayo dito sa right side ng ating motorcycle. So ito yung thermal wrap. Ayan, yan yung ating pinangbalot dito sa ating exhaust. Yung exhaust natin, it's a stock. For me, mas okay yung stock kasi ayaw ko ng maingay na motor, and malaki siya, so bumagay. Ayan, okay na ako sa stock. I don't know, in the long run siguro kung papalitan ko siya, we'll see. By the way guys, yung pag-install pala nitong thermal wrap, dapat ini-install nyo yan na basa, tapos naka-gloves kayo kasi ito, fiber yung mga yan. Ayan, kapag hinawakan nyo ito, matutusok ka eh. So kailangan mo talaga magsuot ng gloves. Ayan. Tapos wag nyo aamuyin yung amoy nito, lalo na pag umuulan, umuusok kasi ito pag umuulan, pag nabasa ito. Ayun, try nyo wag amuyin kasi asbestos, delikado yan. Delikado yan sa health natin. Okay guys, tapos dito naman sa ating upuan, kung mapapansin nyo yung ating upuan, medyo umikli na siya. Yung stock nito, mahaba yung upuan nya, yan, mga hanggang dito, ganyan siya kahaba. So hindi ko na alam kung ilang inches yung kinat natin to, tapos may U-bend na siyang kasama nung binili natin yung upuan natin. Yan, so as you can see, may hump siya sa likod para mas komportable tayong umuupo dito. May konting support, and then kapag uupo yung ating OBR, syempre mas maganda kung mas mataas kasi hindi siya hirap. And then nilagyan na rin natin ng net. Yan, nilagyan natin ng seat net para kung sakaling yung mga keys natin, yung mga yung ating jeans, hindi niya agad-agad magagasgas itong upuan natin. Ito yung sasalo, yung net. And then of course yung motobox
bracket natin dito. Pinaliit natin to, yung original nito is mas mahaba eh. So kung magpuputol kayo ng upuan, kung papalitan yung upuan nyo, ito mahaba na to, mahaba na siya. So ang ginawa natin, kinat natin to somewhere here, inusog natin pag ganito, ayan, para eksakto dito sa dulo ng upuan yung edge ng ating motobox. So ayan, as you can see, yung next naman is yung ating motobox. This is 28 liters, maliit lang siya. Yung purpose ng pagkuha ko ng mas maliit na motobox is pinapatungan kasi natin to ng mga delivery natin ng canvas. So majority na travel natin is mayroon tayong dalang canvas pag nagdi-deliver tayo. So mas maganda kung mas mababa, kasi kung mas mataas yan medyo unstable na eh. Kung yan, kung mas mataas siya, mas maganda na mas mababa pa rin para yung wind resistance okay lang. Then as you can see here, meron na rin tayong saddle bag. Ayan, yung saddle bag natin is may number lock. Ayan, safe kahit papano, medyo safe. Yung mga ganitong saddle bag, actually kung may magnanakaw talaga, islasin niya lang to, wala na. But you know, it still adds a little bit of protection. This is the second time na nagpalit tayo ng saddle bag. Yung una is Stella lang yun eh. Ayan, and then kung titignan nyo dito, ayan, naglagay pala tayo ng bracket ito. Ayan, para iwas tama dito. Iwas tama dito sa gulong. Ayan, mapapansin nyo, ito yung sumasalo ng ating saddle bag. Ayan, so hanggang ganyan lang siya. Ayan, yun yung purpose nito. Okay guys, and the next na pinalitan naman natin is yung ating sprocket set. Ayan, so pinalitan natin siya ng 16, then 48. So yung purpose ng pagpalit natin dito is para makaakyat tayo sa mga terrain dito sa Baguio City. Madali nating akyatin yan. Ayan, so nagpalit na rin tayo ng golden chain para bumagay siya dun sa brake caliper natin dito sa harap. Ayan, para pantay siya. And then guys, kapag nagpalit nga pala kayo ng gulong, ayan, medyo tataas kasi yan eh kapag malaki yung tire na pinalitan nyo. Ang mangyayari, magkakaproblema kayo dun sa side stand. So itong side stand natin, ayan, pinalitan na rin natin to. Hindi na to stock. This is 18 centimeters. Yung stock nito is 16 centimeter lang yung height niya. So 18 centimeter, mas okay siya. Okay guys, so nakalimutan nating discuss kanina dun sa area, no? Kinabit din natin itong tire hugger na to. This is a plug and play. So ikakabit mo lang siya dito. Ayan, medyo kinakalawang na dahil sa pag ride natin sa mga muddy places. Ayan, tire hugger. And then yung next is yung ito, spokes cover na color black, para magmukhang bulky konti itong ating spokes. Manipis kasi ito eh. Ayan. Okay, so back to the site guys. So yung isang taon ng pag-upgrade natin is really an exciting sessions, tuwing nagpapalit tayo ng mga parts ng ating motor. Mostly yung pinalitan natin dito is yung itsura pa lang niya. Actually marami pa tayong balak palitan dito sa ating motor. Ayan. So isa sa mga gusto nating palitan or i-upgrade natin is patataasin natin yung ating shock, siguro 3 to 4 inches. And then yung swing arm natin, pahabaan natin para yung stability ng ating pag-ride. Ayan, masyado kasing nakalapit yung gulong dito sa makina. So I think mas maganda pag mas mahaba pa ng konti. And of course, kailangan din natin lagyan to ng filter. Ayan yung ating gas filter. So here, papalitan natin. And then balak din natin lagyan ng engine guard. Isa yun sa mga major projects na papalitan natin, ay lalagay natin. And oil cooler siguro dito. Actually marami pa guys. It's a really a happy, fun project yung paggawa natin dito sa ating motor. Okay, ayun guys, so maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking pagbibuild ng ating motorcycle. Well, na-enjoy talaga natin itong pag-build natin. But eventually, syempre, we will come to an end pag-upgrades natin. But hindi pa sa ngayon, marami pa tayong pwedeng gawin. Guys, thank you so much for always watching my videos. Please don't forget to like and subscribe yung channel ko. Check yung mga videos ko regarding motorcycle
customization and travels natin. Of course, watch nyo rin guys, ang upcoming and bago dito sa channel natin is yung art portion ng ating channel. So thank you so much guys and ride safe.